Posible, no? Kasi pati yung mga hindi maka-Duterte, medyo nasaktan, ano? Kasi Pilipino yan, eh. Sabihin mo ng hindi perpekto, no? Sabi nga ni Colonel Greg Honasan, sabihin na natin hindi perpekto si President Duterte. Pero the mere fact na Pilipino siya, no? Kahit na hindi ka maka-Duterte, alam mo ng mga Pilipino may pagka-nationalist yan no? Hindi lang showy, no? Pero matindi yung nationalism ng mga Pilipino. Naisuko sa isang foreign country samantalang nagfa-function naman yung ating mga courts. So medyo nasaktan yung mga kababayan natin at lumakas tuloy yung tinatawag na Duterte. Prof, ano ba yung fearless forecast mo ngayong eleksyon? 3 araw na lang at eleksyon na. Ilan ba sa mga kumakandidato o mga kandidato ng alyansa at maging mga kandidato ng Duterte at mga independent candidates ang possible na nakikita po ninyong papasok o makakapasok sa Senado? Mag-umpisa muna tayo doon sa Duterte, ano? At babanggit na ako ng mga pangalan sa mga tingin ko mananalo, no? Unang-una si Pastor Quiboloy at saka si Congressman Marcoleta. Alam niyo kung bakit? Kasi pag nag-join forces yung mga members nila, no, Iglesia at saka yung kay Pastor Quiboloy, malamang makakaabot yan sa Magic 12, ano? At si Bongo, si Bato de la Rosa, si Philip Salvador, no? Marami pa ring fans yan hanggang ngayon, ano? At si Chris Aquino nagsalita ng magaganda tungkol kay Philip Salvador. So may hatak din yan si Chris Aquino, no? At of course, si Vic Rodriguez, no? Sa tingin ko maraming followers 'yan, ano? Although hindi lumalabas sa mga survey, pero tandaan natin na noong nakaraang eleksyon, hindi rin lumalabas sa survey si Robin Padilla, no? Pero nagulat ang lahat, number 1 siya. So, hindi ho yan makukuha sa survey, no? Sa history ng Pilipinas, yan nga, isa pa lang sa marami na hindi lumabas sa survey, si Robin Padilla. Pero number 1, ibig sabihin hindi reliable ang mga survey. At sa hanay naman ng alyansa, ewan ko kung may sasama pa natin sa alyansa si Amy Marcos, no? Kasi may name recall pa rin yan. Tsaka marami pa rin nagmamahal sa tatay niya, no? Si Ferdinand Edralin Marcos Sr., no? Malamang mananalo yan si Amy Marcos. Pero wala na yata sa alyansa yan, ano? Pero ihanay na natin siya sa alyansa. Tapos si Tito Soto, no? Siyempre, araw-araw napapanood yung kanilang noontime show. Malaki yung exposure niya over the years sa television. So lamang siya, no? At pati sa name recall. At of course, si Ping Lacson, ano? Sa tingin ko lalabas yan si Ping Lacson, no? And sa independent naman, ito rin si Gringo Honasan, may history din to ng hindi lumalabas sa survey, pero nagugulat ang lahat na nanalo. So sa independent, sa tingin ko itong si Gringo Honasan malaki ang laban at may tsansa pa rin si Colonel Ariel Kerubin at saka si Colonel Busita, no? Kasi in the case of Busita, milyon-milyon ang mga motorcycle riders dito pa lamang sa Metro Manila. Paano pa sa ibang lugar sa Pilipinas? So
lahat yan malamang iboboto si Colonel Busita, no? So, wag tayo masyadong maniwala sa mga survey. At yan po yung aking fearless forecast na lalabas, ano? Opo. So Prof, ang nakikita po ninyong malaking dahilan nito ang katulong din na mas umangat pa itong Duterte candidates kasi halos doon sa mga nabanggit mo ay mula nga dito sa mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang nakatulong sa kanilang umangat pa ay yung pagkaka-aresto o yung pagkidnap nga. Sabi pa nga ni VP Sara, pagkidnap kay Tatay Digong o dating Pangulong Duterte papuntang The Hague, Netherlands. Posible, no? Kasi pati yung mga hindi maka-Duterte, medyo nasaktan, ano? Kasi Pilipino yan, eh. Sabihin mo ng hindi perpekto, no? Sabi nga ni Colonel Greg Honasan, sabihin na natin hindi perpekto si President Duterte. Pero the mere fact na Pilipino siya, no? Kahit na hindi ka maka-Duterte, alam mo ng mga Pilipino may pagka-nationalist yan no? Hindi lang showy, no? Pero matindi yung nationalism ng mga Pilipino. Naisuko sa isang foreign country samantalang nagfa-function naman yung ating mga courts. So medyo nasaktan yung mga kababayan natin at lumakas tuloy yung tinatawag na Duterte, no? At bukod pa diyan, alam mo naman sa Pilipino yung natulungan ka malaking bagay, ano? Itong si Bongo, ito nagna-number 1 sa survey sa tingin ko. Dahil maraming natulungan doon sa kanyang mga malasakit centers, no? Ang Pilipino, siyempre tumatanaw ng utang na loob. Actually kahit pamilya namin natulungan, mga kamag-anak ko natulungan sa malasakit center So mahirap naman na natulungan ka pagkatapos wala kang utang na loob. Hindi naman nasa trait ng Pilipino yan, no? Mahalaga kasi sa Pilipino psyche yung utang na loob mentality. So kitang-kita natin na maraming nagkaroon ng utang na loob kay Senator Bongo dahil sa malasakit center. So ngayon tumatanaw ng utang na loob yung mga Pilipino at siya ang nag-number 1 sa survey. Subalit sabi ko nga, wag tayong maniwala sa buong survey, no? Kasi may mga nandiyan na hindi lalabas, no, sa survey at yung mga wala sa survey lalabas, no? Ulitin ko nga, si Robin Padilla laging wala sa survey. Pero nung nagkaroon ng eleksyon, number 1. So, yan lang yung classic case ng hindi reliable ang mga survey. Opo. At heto pa, bukod kay dating Pangulong Duterte, yung naging insidente nga ng pagkidnap sa kanya ayon kay VP Sara, itong si VP Sara naman ngayon, yung nangunguna, naglilibot, nag-iikot at ini-endorso, tumutulong sa kanyang ama, sa mga kandidato ng kanyang ama na i-endorso, ipakilala yung Duterte. At kahapon nga ang kanilang meeting de avance naging matagumpay, Prof, at matindi din yung mga pahayag niya laban sa administrasyon ngayon. Well, dahil sa nasaktan nga yung mga Pilipino, sabi ko nga, inulit-ulit ko, pati yung mga hindi naman maka-Duterte, dahil nationalist, nasaktan na yung dating presidente ng Pilipinas, tinatrial sa ibang bansa, imbis na dito sa ating napakagandang justice system, no, na gumagana. So, nasagasaan kasi yung ating sovereignty and actually territorial integrity na rin kasi pag pinag-uusapan yung jurisdiction, kasama dyan yung location, yung territory, no? So, nayurakan yung ating sovereignty at territorial integrity. So, maraming mga hindi naman maka-Duterte nag-sympathize. So, ngayon, pag nakikita si Vice President sa mga campaign sorties, lalong nagtutumibay pa yung nationalism at yung pag-alala sa violation ng ating national sovereignty and territorial integrity. So lalo pang lumalakas itong
Duterte na tinatawag. Opo, opo. At marami pang mga issues, mga problema ng ating bansa, Prof. Ang nakikita nyo bang nakasira din dito sa alyansa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Yung mga issue tulad ng hair follicle drug test, issue ng korupsyon, issue ng mga ayuda at iba pa na nakikita po ninyo na nakasira? Nakasira ba sa alyansa? Palagay ko, kung meron man yan, minimal lang. Ang talagang nakasira sa alyansa, sa analysis namin, ang grupo ko, yung mga kandidato ni Bongbong, mga anti-Marcos. No? Sira na ang mga anti-Marcos sa, yung Marcos Senior, anti-Marcos Senior na tinitira nila yung patay ever since, no? Mga anti-Marcos sila. Yung iba dyan, anti-Bongbong Marcos pa nga. Hindi lang anti-Marcos Senior, anti-Bongbong Marcos pa. Ayaw ng mga Pilipino yung balimbing, no? Halos lahat yan, balimbing eh. Kung tumira kay Marcos Senior nung araw yung mga yan, grabe. No? So, palagay ko yan yung malaki nakasira dun sa alyansa ni Bongbong Marcos kasi hindi naman maiksi ang memorya ng taong bayan na kamakailan lang minumura si Marcos Sr., minumura si Marcos Jr. Pagkatapos ngayon nandun sila at kasama nila si Marcos Jr. na dati nilang minumura. So, walang credibility yung ganyang mga kandidato, no? So, lalo na mga dilawan, discredited na, no? Discredited na mga dilawan Hindi na nananalo yung mga yan, hindi na binoboto yung mga yan pagkatapos kandidato ni Bongbong halos lahat mga dilawan. So, medyo hindi natanggap ng tao yung mga bataan nitong si Cory Aquino, mga bataan ni Fidel Ramos, no, hindi na tanggap ng tao yung mga yan mga bataan ni Noynoy Aquino. Pagkatapos yan yung mga kandidato ni Bongbong, minumura yung Marcos Sr., minumura yung Marcos Jr. Ngayon ino-endorso ni Bongbong at sila naman talaga namang kung sumipsip kay Bongbong para mga linta. Samantalang not long ago, minumura nila si Bongbong. So, walang credibility itong mga kandidato ni Bongbong. At sabihin na nating laos na ang mga dilawan at nagpalit pa nga sila ng kulay, pink. Pero talo pa rin sila. Siguro kahit magpalit pa sila ng kulay araw-araw, naaalala kasi ng mga tao yung kanilang mga pinaggagawa noong nakaraan. Ayaw ng tao sa mga balimbing, no? At kumbaga sinuka mo na, kinain mo pa uli sinusuka nila yung Marcos Sr., Marcos Jr. Pagkatapos ngayon kumakasipsip sila kay Bongbong para sila mga linta. So ayaw ng mga tao yung mga ganyang klaseng tao, no? Ayaw ng taong bayan yung mga ganyan, mga balimbing. At huli na lang, bago ko ipasa kay Partner Adman, nakikita nyo rin ho ba, Prof, na bukod sa mga dilawan na nababanggit po ninyo, possible din na hindi makapasok, tatalo itong mga ay tinuturing ng mga kandidatong konektado sa makakaliwang grupo? Ay, natural. Kung yung mga dilawan nga, discredited na di lalo na itong mga pulahan, ano? At saka talaga namang na sila, kukunti na nga lang yung nananalo sa party list nila sa senador talagang wala silang kapag-asa. No, kahit na kung nabubuhay pa si Nora Honor, yung ating superstar, kahit si superstar pa ang kanilang ikandidato, pagka kasi na-identify ka sa pulahan, hindi ka mananalo, no? So kahit na yung pinakasikat na tao pa sa Pilipinas ang kanilang gawing kandidato, kung identified naman sa pulahan, kita-kita ng taong bayan ayaw ng taong bayan Kung yung dilawan ayaw ng taong bayan di lalo na yung pulahan, ano.